Balik po tayo sa mga balita. Sinampahan na ng reklamo si Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga sa House Ethics Committee dahil sa conduct unbecoming of a public official. Paano at saan nga ba nagsimula ang reklamong ito laban sa naturang mambabatas? Alamin natin buong detalye sa live report ni Vic Sumitak. Vic! Ali, napuno na ang mga kongresista na dating kaalyado, kapartido ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Kaya ang mga ito, ang National Unity Party o NUP, ay formal nang nagsampa ng reklamo sa House Ethics Committee. Naghain na ng formal na reklamo ang National Unity Party o NUP na pinamumunuan ni Antipolo Representative Ronaldo Puno laban kay Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga dahil sa paglabag sa Code of Conduct of the House of Representatives. Sinabi ni Puno na masakit para sa kanila ang ginawang pagsasampa ng reklamo sa Ethics Committee ng Kamara na pinamumunuan ni Representative Jonathan Clement Abalos laban kay Barsaga dahil ang kanyang ama na si dating Elpidio Barsaga ay pioneer ng kanilang partido. Ayon kay Puno, walang magagawang partido kundi gumawa ng aksyon laban sa Batang Barsaga dahil sa kakaibang ikinikilos nito na parang hindi na umano normal. Kabilang sa kakaibang kilos ni Barsaga ay nagpunta mismo sa opisina ni House Majority Leader Sandro Marcos at biglang isinara ang pinto at nagsabing kakandidato siyang House Speaker para patalsikin si House Speaker Martin Romualdez at gagawin niyang Deputy Speaker si Sandro Marcos. Yung nag-trigger talaga, na pang tama na to, we have to do something about it, was when he started hitting the Senate President and the Senate President pro tempore. Okay? Kasi medyo, wala kayong naririnig na I am criticizing the Senate, even if, di ba? Kung, we will talk about issues, pero hindi katulad nung yung mga pag-insulto na ginagawa niya. No? And siyempre na-offend yung ibang mga kasama rin namin at parang nahihiya kami sa senador na ganyan ang nangyayari. So, I think that was what triggered the discussion already sa amin. Nakita pa si Barsaga na umiikot sa plenaryo at ikinakampanya ang kanyang sarili para maging speaker maliban sa mga post niya sa social media na binabanatan hindi lamang ang Kamara kundi maging ang Senado at iba pang ahensya ng gobyerno. Niliwanag ni Puno na ginawa nila ang aksyon hindi para sa isang individual lamang kundi gusto ng kanilang partido na ipakita ang tamang pag-uugali ng isang opisyal ng gobyerno. Ali, kung mahatulan sa Ethics Committee itong si Congressman Barsaga, ang kanyang kakaharapin ay reprimand, suspension o kaya ay expulsion sa kanyang posisyon. Balik sa inyo, Ali. Ano pa yung nasa ulat din na inaakusahan siya ng potentially inciting to sedition daw? Meron bang mga potentially seditious statements itong si Congressman Barsaga? Mayroon, Ali, kasi pinakita isa-isa ni Congressman Puno yung mga ebidensya nila. Mayroon dong makikita sa post nitong si Congressman Barsaga, naka-uniforme, naka-camouflage, may dalang baril at nananawagan ng pag-aalsa laban sa gobyerno, partikular na sa Kamara. May sinasabi pa niya na susunugin niya ang Kamara. Yung pag susunog sa batasang pambansa? Parang kasi katulad na nangyari sa Nepal, 'di ba, na sinunog yung parliamentary building. Parang gano'n na, Ali. Kaya sabi nila hindi na ito normal, kailangan na disiplinahin. Dahil ang sabi naman ni Congressman Puno, masakit sa kanila dahil talagang ang pioneer ng kanilang partido, yung kanyang tatay, si Congressman Elpidio Barsaga. Nakausap daw ni Congressman Puno ang nanay nitong si Congressman Kiko Barsaga na si Mayor Jenny Barsaga ng Dasmariñas. Inamin niya na talagang hindi niya nila makontrol itong Batang Barsaga, Ali. Anong pakahulugan ng sinabing he is not well? Meron bang pahayag na ganon si Congressman Ronaldo Puno? Meron. Ang sabi niya nung tinanong na parang he is not well, kumbaga diplomasya lang na, kumbaga kung tayo mag-interpret, pag sinabi kang you are not well, parang something wrong with you.
Meron siyang pahayag na nagtatanong kung pwede magdala ng ano tong airsoft guns sa protesta. Yung airsoft gun na Ali, replika yan ng tunay na baril. Kaya lang, oxygen operated siya o battery operated. Kapag ka ginamit mo yan sa kapwa mo, nakakasakit yan. Ang daga, pwedeng pag tinamaan ng daga niyan, pwedeng mamatay eh. Ano ang susunod na mangyayari pagkatapos na haina ng complaint sa Ethics Committee ang isang kasamahan nila sa Kongreso? Magsiset na ng hearing yan, Ali, at didinggin batay doon sa mga ebidensya na ilalatag. Pag mapapatunayan na guilty siya, depende sa gravity ng kanyang paglabag doon sa conduct of unbecoming a public official at saka doon sa rules ng House of Representatives. It's either suspension, reprimand, suspension o expulsion. Okay, abangan na lang natin kung anong susunod na mangyayari. Maraming salamat, Vic Saminta, nag-uulat live